Alam nyo ba na kapag pinagsama nyo itong isang lata ng sardinas at harina, mas harap na merienda ang kalalabasan niyan. So meron nga po ako dito isang lata ng sardinas. Any brand po ay pwedeng gamitin sa recipe na ito. Akin po yan dinurog, tapos naglagay po ako dito ng harina, cornstarch, baking powder, tapos sa pampalasa po ay paminta, asin at isang kutsarang asukal. So atin lamang po yung imimix hanggang sa magpantay po yung mga sangkap na inilagay natin dito. Pero para mas mamasa or mas mamix natin yung ating mga sangkap, mas maganda po na gamitan po natin yan ng ating kamay. Mas mamamasa po nating mabuti yan. Akalain nyo ba na sa simple lamang na mga sangkap, makakagawa po tayo ng masarap at paborito nating merienda. Dapat po ay ganito yung itsura niya, hindi ganun kabasa, hindi rin po ganun ka-dry. Yung ganito pong consistency ang hinahanap natin. Tapos dito sa isang plato, nagpatakpo ako dyan ng mantika at akin pong ipinahid dyan para hindi po dumikit yung gagawin. So ayan, nahuhulaan nyo na po ba kung anong merienda yung gagawin natin ngayong araw? Nako, kita nyo naman po sa kulma pa lang, alam kong nahuhulaan nyo na. Yes po, tama po kayo. Ngayong araw po ay gagawa tayo ng sardines kikiam. Alam nyo bang sa isang lata lamang po ng sardinas, makakagawa na po tayo ng marami-raming kikiam. So, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin hanggang sa mahulman nyo po lahat yung ating mixture. Bali, nakagawa po ako dito ng 28 pieces na kikiam. And syempre po ito po yung ating ipiprito. Mas maganda po na medyo may karamihang mantika yung pagpiprituhan nyo po. Sandaling luto na lang to mga mi. Kaya naman kung nauubusan na kayo dyan ng ideas para sa mga ipamemeryenda ninyo sa mga bagets, nako, subukan nyo po yan sa isang lata ng sardinas kasi makakapagwantusawa na po kayo ng kikiam. So kapag naglulutangan na pong ganyan, malapit na po yung maluto. Hintay na lamang po nating maging golden brown po katulad po nito. O diba, itsurang kikiam talaga na katulad ng nabibili natin sa labas. And alam nyo, masarap din po itong iulam ha. Paresan nyo lamang po yan ng masarap na sausawan talaga namang panama na yan. And syempre kapag ganito pong kikiam, talaga naman pong mas masarap yan kapag merong sausawan. Kaya naman ngayong araw ay ituturo ko na rin po sa inyo kung paano gumawa ng sauce para dito sa ating kikiam. Ayan, pinagsama-sama ko na lamang po lahat ng mga sangkap at ayan, inilagay ko na po sa ating pinakang screen para makita nyo na lamang po ng isang pasadahan. At this point po ay hindi pa pubuhay ang kalan dyan. Kapag na-mix na po nating mabuti ay saka po nating bubuhay ng kalan sa kasarapang lakas lamang po ng apoy. At yan po ay atin ang aalagaan sa paghalo para po pantay po yung pagkakalapot nitong ating pinakang sauce. At kapag ganito na po ay pwede nyo na po yung hanguin. At ayan na, meron na tayong kikiam na homemade. Meron pa tayong masarap na sauce na talaga namang bagay na bagay dito sa kikiam. Mga mi, masarap ito ha. At isa pa ang maganda dito ay siguradong malinis yung kikiam na kinakain mo kasi nga ikaw mismo yung gumawa. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung ating recipe ngayong araw, paki-follow nyo naman po itong ating munting kusina. At pakipusuan nyo na rin po ito kung nagustuhan nyo ba yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!